May hangganan, wala. Meron. Natibag na siguro. Ay, natibag na. Parang ano siya. Pasukin natin. Ayan o, bakit kaya iniwan? Pero napakaganda ng area. Di ba? May tindahan pa dito. So, ibig sabihin, may manggagamot dito. Ayan o. May manggagamot dito. Guys, meron dito pang ano to. Tingnan nyo, mga halamang gamot. Mga halamang gamot guys dito sa bahay. Yan. Isa sa mga hindi namin nakalimutan na pasyente nung dinala dito ay yung pasyente na malaki ang tiyan. Ngayon, pagpunta niya dito, yung tiyan malaki. So, nung ginamot siya, halos hindi na humihinga. Magawala ng buhay. Yung nakita yung loob ng tiyan, nung sumuka, puro buka. Guys, yung pinasok namin oh. Bakit ang daming halaman? Grabe oh. Ganda dito. Ayan yung mga halaman guys. Ang ganda. Oh, kulay violet. May butas dyan? Balon yan. Balon yan? Oo, balon. Delikado pala to dito. Oo nga, balon. Lalim. Malalim. Pasok na. Malalim. Okay, may ahas. Ang ilog yan. Dulo, ulay. Sariwa yung tubig. Ano? Sariwa. Ayun yung balon. May balon pa dong isa na mas malalim. Na kitang-kita talaga yung balon. Wala natin mapasok ang balon na yun. Yung pupuntahan natin dyan, ano? Ito yung pupunta natin dito, yung butas. Yung butas. Hindi malaman kung kuweba ba yan o butas na taguan ng mga Pilipino nung panahon ng Hapon. Pero sa kwento kasi madaming nakikitang mga antique dyan sa loob. So hindi namin malapit-lapitan kaya mas okay siguro na kayo pumunta. Okay. Ito iniwasan namin kasi yung mga luluhin namin dito, kita sila ng malalaking ahas. Kaya yung mga alaga dito nilang mga hayop, mga baka, ganyan, baboy. Nagkakandamatayan. Oo, tsaka nauubos, nawawala na lang bigla sa koral. So kailangan pa natin hanapin dito yung butas. Kasi medyo mag-ubay siya, masukal. Pero mag-iingat tayo dito kasi may butas dito, baka mamaya. Malusbot tayo. Yan pala yung butas na hinahanap natin at gusto natin pasukin nandun na tayo sa loob. Iwan ako Iwan ka talaga siya. Ayan, kung makikita nyo guys, sobrang sukal ng dinadaanan ng team. Oh, sweet naman na to. Ang ganda. Ganda ng flowers. Ganda ng flowers. Kasing ganda mo. So, hello po, welcome po sa YouTube ng Mendoreñong Mangyan. Nandito po ang team sa probinsya ng Oriental Mindoro. At pinuntahan namin ang isa sa sikat na vlogger dito sa Oriental Mindoro, si Kabahags Vlogs. Ayun siya guys. So, saan kayo? Hanap din namin. Doon na tayo baba.
Yung hinahanap namin dito, yung isang butas na pinaniniwalaan na pinagtaguan ng kung ano, kayamanan man yan. So sa kwento nga ni Kabahags Vlogs, support natin siya guys, na yung mga hayop daw dati dito ay nagkakandamatayan. Gawa siguro may nakatira doon sa butas o ahas. Ano, yan na? Baka mamaya. Hanggang saan? Hindi. Mahirap dito. Kakahanap natin, nalusbot tayo. Ay, Alam mo? hindi. Pero dito na sa patya na lang. Aray. Guys, may butas dito oh. So yung nadaanan natin kanina, yung isang balon. Tapos meron pa daw ditong isang balon din. Guys. Ayun siya. Doon tayo. Sumunod kayo. Huwag tayo maghiwalay. Ito lang yan sa gilid. Ha? Ito lang yan sa gilid dito. Pakita. Pag ginay natin ito. Kasi sabi ni Kabahag Vlogs guys, ay pinaniniwalaan dati na yung nagkakandawalang mga hayop ay yung sanhi ng butas na yon, baka may dambuhalang ahas. Tsaka makikita natin dito mamaya yung tinutukoy niya na mag-asawang nyug. Maalamin natin yung kwento kung bakit tinawag na mag-asawang nyug yun. Buti pa siya may asawa. Tayo, mga malaki yung mga gulo ko. Pag malalakas ko. Yung first time kang pumunta, naggubat. First time nyo na itong gubat? Hindi, araw-araw din naman. Dito sa Oriental. Kaya sanay kami sa ganitong gubat-gubat. Pasensya ka na, Noy. Tingnan niyo yung kasama nyo. Baka mamaya, kulang na tayong isa. Bala na yan dyan si Sir. Iwan na yan. Kerusan na yan. Ang una rin siya mahulog yan eh. Mamaya, na-shoot na tayo sa butas. Na falling down. Diba rin ako ang mag-vlog? Hindi ko rin. Hindi na makita. Ito, pinalang ko lang dito. Para tayong ano dito, magnanakaw ng nyug. Kailangan mo natin makita yung butas. Ha? Dala ba kalaki yung vlog? Pasok. Pasok lang ta. Oo. Kung hindi man natin siya makita, di punta tayo sa mag-asawang ano, nyug. Baka mamaya, tinutungtong ko na pala kayo. Mahirap pa ganito kasi tinatago yan ng mga nakatira dito eh. Ano, pagtungtong ko, doon na ako sa loob, no? Ano yun parang balon ba yun ang butas niya o parang Butas niya pa ganun. itarbi siya? O pa gilid. Ano yun, dinaanan natin butas doon kanina. Parang ganyan man. Gano'ng kalaki? Maliit lang. Parang natibag na siya. Tibag lang na ano. Parang lupa, papasok siya na gano'n. Diba? Baba na yun. Hindi kaya nila sa tao na. Hindi kaya. Bato ba yan? Hindi siya. Lupa. Lupa lang talaga siya. Ay, yun na nga siguro yun. Hindi po ganyan. Tingnan daw natin. Maliit lang ganyan lang kalaki. Tabunan naman na. Natabunan na eh. Tabunan na. Oo. Yan mo dyan sa may sulok ngayon dyan nila. Makikita mo, ibig na dyan.
Ang bala kasi namin, pasukin ng team yun. Kung makita namin. Ano daw mo ba tawag dito sa inyo? Barsanga. Parang parang ng ano? Tres Cantos to. Uy, Tres Cantos pala. Tres Cantos dito sa inyo. Ganito nga rin ng Tres Cantos sa mga ano, sa bukid baga ng ano, sa mga sibuyasan. Para siyang barsang ano? Barsa nga. May isa pa tawag dito yung mutha. Mutha. Tres Cantos pala to. Nakapit sa dumi no. Ay sa dumi. Saan ka na siya? Sure, wag kang mahiwalay, sure. Baka hindi ka na namin makita. May mga ano pa dito, oh, langka. Are. Ganpar. Sabihan? Len! Oy. Hindi tayo na, no? Hindi tayo na, no? Pero may butas siya, no? Hindi tayo yun? Ha? Tinata yun. Babae ng ano eh, rambutanan doon. Rambutanan dito sa taas. Ito ba yun? Feeling ko kasi doon yun, sa parting yun. Ito pasok na yun. Pinahibo ng... Parang hindi ito yun. Look. Hindi ko nalalapitan yun eh. Hindi yun. Oh, may ahas, no? Kubra na yan dyan nakalagay. May kubra yan dyan, saan? Grado. Hindi yun yung buras na ako, no? May kubra yan dyan. Ha? Or parang, di ba? Hindi ba ako may kaya? May kubra. Kasi parang sa pagbungad yun, dun yun. Hindi sa lipat nito. So kung nga, subukan mo yun paano kami pasok yung wala kang ano, babaw lang man. Yung isa kasi, natatabunan lang ng lupa pag pasok mo sa loob. Takot pasukin pag ganyan, no? May mga kubra. Dahil yung aso niya, gano'n. Pagpasok mo, nandun yung ahas. Ito kasi kung hindi man siguro, kung ito man siguro yon, o kung nabago man lang ng siguro ng tubig. Kasi yung kwento dito nung mga nakatira noon dito, yan ay taguan ng mga Pilipino noon. Yung butas na yun. Yung butas na yon. So, diyan sila tumatago kapag dating ng mga Hapon. So, kapag may gera na, diyan na sila tumatago. So, ang lusutan kasi nito, kung ito yun ha, pero posible kasi na hindi ito yun. Kasi makikita na lang natin sana yon dito sa may baybay ng bundok na to, itong gubat na to. Kasi itong lugar na to, ang lusot nito doon sa may dulo ng ng balon. Ngayon dito sila tumatago. Kaya posible na may mga nakatago pa dito mga kayamanan Meron na hindi pa napapasok. Kasi minsan may mga kuweba kasi na nung una kasi na malinaw pa nating makikita sana yung butas. Siguro sa tagal ng panahon natabunan na yung entrance. Kaya hindi natin pwedeng pasukin yung loob at napakadelikado. Pero kung mapapasok yan, posible naman madaanan natin yan paloob. Papasok sa loob. Kung makapasok man tayo, baka hindi tayo makalabas dyan. Kasi kung mga dala tayong mga kagamitan na mga panghukay o kung ano man, posible natin makita yung loob. Diba? So, mahirap lang siyang pasukin. Baka mamaya may malalaking ahas na nakatira doon sa loob. Hindi natin masabi. Sigurado, nandun na yung mga ahas. Oo, hindi natin masabi. At dito din, pinaniniwalaan na may mga ginto na ibinaon. At kung sino man yung gusto magbantay, binabaril na lang. Yun yung mga kwento dito nung mga nakatira nung unang panahon, nung mga luluhin namin side na to. So siguro subukan ulit natin hanapin yung yung kuweba kung saan nga ba talaga dito. Kasi posibleng hindi ito yun eh. Yung loob na yan, tutok mo dito. Pero may butas no? May butas dyan. Hindi, so ayun ay, oo nga. May butas. Pero parang siya,
Pero parang, paano nagkaroon ng ano, plastic dun sa loob? Yan ang, kasi dito may mga nakatira dati, baka tinapunan na lang ng mga plastic. Pero buhat ka lang dahil Di ba guys, may plastic dun sa loob. Posibleng hindi ito o posibleng ito. malalim. Malalim siya, papasok siya sa loob. Papasok sa loob ng butas. Kasi dito dati kapag nanguhuli kami ng isda, kasi kung makikita nyo doon sa dinaanan natin, ilog, di ba? So, dito kasi minsan may mga naanod na mga basag na mga lagayan, mga palayo o kung ano-ano ito man. Delikado para pag pinasok pa yan. Maliit na yung butas. Oh, napakalambot din ng lupa dito. So kapag pasok mo, gumuho. Baka gumuho. Kasi baka mamaya entrance, baka mamaya ito na siguro yung entrance, hindi lang natin masabi. Merong plastic doon sa loob. Sabi nito ni Tara, pasukin natin. Ano kung kaya nyo? hindi kasya ang katawan. Ilawan lang natin. Sinong be, noy? Tapos nakabungad yung ahas dyan. Di ba? Gagawin natin. Di ba? Parang natabunan na siya. Wala. Ano yung pula na yun sa loob? Bao. Bao? Pula? Bao? Bao. Plastic? Ano? Ng coke. Wala. One. One dito yan. Tabunan niya. Sumabon. Sumabon. So, ang ano yun natin yung tinutukoy mong mag-asawa? Oo, siguro umikot ulit tayo ng isang ganon. Paikot. Tiyakin lang natin na kung wala na bang butas na natitira dito. Kasi kung may ibang butas na posible tayong makita, posibleng yun na yun. Yung butas talaga na hinahanap natin. Kasi sobrang daming butas dito eh. Pero tingnan pa rin natin, mas pag-igihan natin yung paghanap ng butas. Kung sakaling hindi natin makita, at yan na lang yung natitirang butas, posibleng yan na yung butas na tinutukoy natin. Nagsarado lang. Nagsarado lang. Pero ako siguro kung may dalang pala o panghukay, baka makikita yung loob ng loob niyan eh. Yung loob niyan. Saan tayo dito? Dito tayo, Prad. Balik tayo dito. Balik tayo dito, Tune. Balik tayo dito. Sa baba. Ito lang kasi yung pwede nating baybayin na ano eh, na pwede nating makita agad. Ha? May butas dyan? Ari. Ha? Dandahan tol. Lalim man to. Katakot man yan. Yun daw. Yung ilaw. May ahas yan dyan. Diba? Yan. Ay, ito na yung dol. Ito na yun. Dandahan lang. So, eto kasing butas na yan, posibleng yung nakita natin do kanina, yun na yung butas. So, kung makita nyo itong lugong na butas, posibleng yan na yung pwedeng daanan. Dahil siyempre sa katagalang ng panahon, Baka may ahas dyan. maaaring natabunan na. At Kasi yung mga singit-singit niyan, may ahas yan dyan. Grabe yan. Ano yan? Saan lang nagagalaw? Malalim. Ito pasok siya. Kaso, natabo na lang. Ay, na ano yan, natabunan sa katagalan. Buwanan. Ito na nga yun, malaki na. Yan na yun siguro. Kasi Ito sa lalim. sa katagalan na ang luwang eh. Ay, ito na siguro nga yun.
Ganda kayo. Yung inaapakan mo dyan, mamaya may ahas pala dyan sa ilalim. Maluwang. Hindi rin. Pero siyang tanin lang. Talagang may tunnel rin yan dun sa kabila, no? Nga, pasok mo yung camera natin. Sama. Huwag ka lang papasok kasi may ahas yan dyan sigurado. Ikaw binagay na yan. Ha? Ayun. Tumating ka dun, Loy. Pasok ka, no? Kaya, may tibag na siya. Kalaki pa lang yan. Kalaki, oh. Nasa bag na. May hangganan, wala. Meron. Katibag na siguro. Natibag mo. Parang tunnel nga. Ay, tanin. Ay, hindi. Nagkabunan rin. Ikaw magpasok. Hanggang dito lang. Hanggang dito. Huwag ka na magpasok. May ahas dyan. Wala man. Paano kung nakagat na? Malinis yung loob. Huwag ka magpasok. Sabi mo magpasok eh. May maliit na ano. Balik na yung parumali. Tara. Hindi, mamaya nakagat siya oh. Hindi, baka mamaya. Hindi, baka mamaya kasi may malambot na lupa, ano? O gumuho, di ba? Gumuho pa ilalim. Atakan talisip dito. Okay. Let's go to next. Kaya makikita nyo, may butas doon hanggang dito. Ito kasi, May maliit pa siyang ganito kalito eh. Baka ito yung hangganan, may papasok pa siya pag meron pa yan, papasok hanggang doon sa may, ano yun. Baka yun na yun. Tapos ito yung ano niya, tunnel niya pa pag ganon. Oo, nanatibag lang. Ito bumaba ng lupa na to. Malalim yun eh, malaking butas yun dati. Hindi lang talaga siya mapasok. Tapon ko na dyan mamaya. Salot din mamaya, may ahas para. Ba, kung cobra yan. Patay. Tara, doon tayo sa mag-asawa. Sana all may asawa. Tara. Di ba kung may asawa ka? Wala kang asawa. Ayun. Nga, isal ko nga. Lock na yan. Kung mapapansin nyo dito guys, marami ditong mga langka, mga punong pananim. Kasi dito may nakatira dati. Isa sa pinakamatandang naninirahan dito dati sa barangay ng barangay namin. Kaya maraming mga tanim dito na mga langka. Siya pala nagtanim yan. Oo. Ay mga kakaan na mga lessons na yan. Siguro mga panahon nyo ng mga 1970s ganyan. Matagal na. Tagal na. So dito guys, yan, ituturo namin sa inyo kung nung dito pa kami naninirahan sa lugar na ito na puno ng masasabi ko na mga kababalagan. Nung panahon na madadaanan din natin ito dun sa pagtuklas dun sa niyog Niyog na mag-asawa. na mag-asawa. So yung puno na ito, nung nakipag-inuman sa amin yung mga kaibigan ng papa ko, dito sila naligaw. Bigla lang talaga sila naligaw pero ito dito yung nakakagibal na pangyayari. Tingnan natin dito. Grabe pa, ang tahimik ng lugar na to. Kasi itong puno na to, yung mga matatawag kong mga tiyuhin na kumpare ni Papa, nung mga year 2005, ito yung nag-iisang puno dito na nung nakipag-inuman sila sa amin, naligaw. So ngayon, dito lang sila paikot-ikot. Imagine naligaw sila ha. Diyan lang sila paikot-ikot. Dito lang sila paikot-ikot. Pero hindi daw nila alam kung saan na daw sila nagpumunta. Yung dalawa. Pero nung gumising sila nung umaga, binaligtad na nila yung kanilang mga damit at naligaw na nga sila dito sa lugar namin. Pero taga dito lang din sila. Nakainom sila pero nasa tamang wish pa naman sila para makapag-isip ng tama. Kaya nung pagising nila ng umaga, dito pa rin sila sa puno na to. Nakahiga, magkatalikudan. So yun yung mahiwagang kwento nitong puno ito, puno ng mangga. Saksi dyan yung aking buntong kapatid. Ayan. Naririnig niya na rin yung mga kwento dito.
At totoo naman talaga dahil nung pinuntahan namin sila, nandito pa talaga sa punong ito. Dahil dito guys, pakikita ko sa inyo dito yung mag-asawang niyog. Ayan guys, makikita natin yung mag-asawang niyog. May punso. Ito yung lugar. Ito punso. May punso pa dyan. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Yan, tabi-tabi po. Ito kasi yung daan namin dati. Ayan, makikita nyo malinis. Malinis pa yun dati. Papunta doon. So, medyo sira na nga lang. At ito yung gubat na kapag dumaan ka dito, halos hindi mo makita yung langit. Pero napakalinis niya, napakagandang daanan. Pero yung langit hindi mo siya makikita. Alas 3 hanggang alas 4 pa lang ng hapon, feeling mo mga alas 7 o alas 8 na ng gabi kapag dumaan ka dyan. Dati yon, no? Dati yon. So dito, nung panahon na may nagbakasyon, yung tiyuhin ko, kamag-anak pa ng papa ko, nang dumaan kami dito. Kasi nagtatago yun. Kumbaga, nakadisgrasya siya ng tao at hindi niya pinanagutan. Kaya dito nagtagaw yun nung panahon noon. Ito yung mag-asawang puno. Ito yung mag-asawang puno. Nagtataka lang kami. Nagtataka lang ako. Itong mag-asawang puno na ito yung mag-asawa ng puno eh. Yung nyog. Itong nyog. Nagtataka lang ako bakit itong mag-asawang nyog na to nandito na. Kasi ito yung daan eh. Ito yung daan. Bakit nandito na? Eh, itong mag-asawang puno na ito dapat nandito. Kasi ito yung daan eh. Ito yung mag-asawang puno. Dapat nandito siya. Saan yung asawa niya ito? Dalawa yun. Ito na yun mismo. Ayan yun. Oo. Ayan, dalawa na yan. Yung dalawa na yan. Nagtataka nga lang ako bakit yung puno na to nandito na. Kasi ito yung mismong daan eh. Dapat yung puno na to, yung dalawa na to, nandito sa kabila. Sa kabila. Oo. Kasi sobrang tagal na hindi na kami nakakapunta dito eh. Dapat itong dalawang puno na to nandito. Sa may parting ito. Na lumipat. Yun nga, yun yung isa sa pinagtataka ko. Bakit? Nandiyan na. Ang puno yan. Dikit mo, tingnan mo, magkadikit mo yun. Magkadikit yan. Yun yung magkadikit na puno. Yun yung mag-asawang puno. Ay, oo nga. Guys, kung napapansin nyo, mag-asawa talaga siya. Ayan o. Magkadikit sila. Pero may bunga yung isa. Ba't yung isa, kung sabay sila tinanim? Lalaki ba yung isa? Ha? Lalaki siguro yung isa. Lalaki yung isa? Babae. Yung isa babae? Oo. Alam mo bro, ang kwento dyan, Oh. sa punong yan. Nung naglalakad kami dito nung tiyuhin ko, hapon na yung mga bandang alas 4, tanda-tanda ko pa. Kasi siyempre mga bata tayo, karamihan sa atin bukas yung mga third eyes natin. Pagdaan ko dyan, kita ko yung isang timbok ng mga ginto, mga diamante. Nung bata ka pa nun? Nung bata pa ako. So naglalakad kami nung tiyuhin ko. Kapit ko yung kamay ko, kapit-kapit ng tiyuhin ko, naglalakad kami. Lingon-lingon ko. Ang parang gabundok na mga diamante, ginto. So yun yung nakita ko dito. Pero bago ko nasabi yun sa pamilya ko, lumipas muna mga 2 linggo. Pag nyo, wala na. So sobrang takot ko. Hindi ko siya ma-voice out, hindi ko siya masabi sa mga tiyahin ko dahil talagang nangingilabot ako, kumbaga natatakot ako na sabihin. So ang palatandaan ko talaga diyan, itong mag-asawa. Dito yan sa may parting ito. So dito kasi sabi ng tiyuhin ko, yung mga kayamanan na kapag tinago ng mga nagbabantay, hindi talaga yan makikita. Hindi talaga yan basta-basta magpapakita. Pero kung gusto nang ibigay sa iyo, talagang gagawa ng paraan yan kahit sa panaginip. Ibibigay sa iyo. Magpaparamdam. So mula noon hindi na siya nagparamdam sa akin. Pero bawat araw na dumadaan na dito, talagang naalala ko itong mag-asawang puno na to. Kaya nagtataka ako bakit lumipat yun eh, mula sa kabilang kalsada eh. Yung mag-asawang puno na to, ibig sabihin bata ka pa, nandyan na yan? Bata pa lang ako nandito na yan eh. Tagal na. Bakit parang hindi tumatanda yung puno na yan? Yun yung kwento dito sa mag-asawang puno. Ito ay base sa karanasan ko lang. Pero ituturo ko sa inyo yung mga karanasan kasi may mga kasama ko dito. May mga halaman eh. May mga halaman yan dito.
Kasi dati dito ay mga taniman. May bahay ito dito dati. Maraming bahay dito. Ang bahay dito dati, nakapit bahay ng aking Lolo Leon dito. Oo. Kasi yung Lolo Leon namin dito ay manggagamot. Isa sa mga pinakamagaling na manggagamot dito sa lugar namin, sa baryo namin. Siya ang pinakamagaling na manggagamot. At siya ay namatay ng nasa higit 100 na yata. Ngayon, may mas matanda pang bahay dito. Dito mismo nakatira. So, hindi na natin makikita yung bakas niya. Bro, dito tayo. Pero yung mga bakas ng halaman, nandito pa. Yung mga bakas ng halaman, makikita nyo na talagang may bahay. May mga bahay dito. May bahay dito. Nag-iisang bahay yun dito. Yung kaunang ng bahay. Gusto, di ba? Dati dito na. Daan may alam rin. Ito guys, dito dati nakatira, dito yung sa may parting ito, may bahay dito. Imagine nyo na lang guys, yung mga viewers natin, na may bahay dito na luma, na kubo, yan. Tapos may mga tanim dito. Ito kasi, dito, kapag may mga dumadaan dito na mga bisita noon, talagang nababati sila. Dito sa area na to. Nagkakasakit sila. Kasi every time na dumadaan kami dito sa puno na to, may mga nakikitang kapre. Pero hindi daw madalas. Madalang lang. Madalang lang. Hindi ganun kalakas ang energy dyan. Kapag minsan. Itong puno na to. Ayan yung puno na yan. Kasi dito yung bahay dati eh. Oo, maraming tanim ng mga halaman dyan. May mga halaman pala dito. Oo. Mga halaman dyan. Yung guys, mga halaman, talagang totoo na may mga nakatira dito dati. Yan yung mga halaman. Ito lang mag-isa. Takot magtira dito kung ikaw lang mag-isa. Halos hindi mo na makikita yung bakas ng bahay. Pinag-ulingan yun. Pero nung kami naninirahan dito, bakas na bakas po pa yung bahay na tira. At dito guys, sana makita natin yung pinagputulan ng dito tayo ng dito balite na malaki na dito. Ang creepy ng lugar dito. Pag mag-isa ka lang. Ito yung daan dito. Tingnan natin yung daan. Ito parang may daan. Dito ka dito madaan. Dati ang gubat niyan talagang taklob. Hindi makita ang langit. Hindi mo talaga makikita. Kabilang buhay na. Pwede po. Yan, dyan kami dumadaan yung tambak ng daan. Sobrang sukal na dyan. Sabi po. Sinurok na guys ni Kabahags. Guys, para sa mga viewers lang natin para makapaghatid tayo ng magandang kwento. Ito yung pinakamasayang moment, yung nagsurok-surok ka sa mga ganito. Yan. So, matadaanan natin yung pinagminahan ng ginto bago tayo makarating dun sa... Diyan banda? Dito lang sa may unahan. Sa unahan. Bago tayo makarating dun sa balon. Sa may balon. Oo. Dating 2 balon yun, ewan ko lang kung buhay pa yung isa, pero yung isa tiyak ko buhay pa yun. So tara. Nandyan din makikita yung santol. Bung. Tulad ng sabi ko sa inyo, medyo matagal na rin na panahon at hindi na rin masyadong makita yung
ito yung butas na pinagminahan noon na maraming nakuha mga ginto diyan, mga kayamanan. Imagine hindi naman ganun kalalim pero Yung iba kasi sabi mababaw lang daw ang baon. oo. Minsan kasi sa ganyang butas may mga nakatago pang hiwaga eh. Na pag hinukay mo pa mamaya may mas malalim pa pala na mas ng mga nakatagong kayamanan. So diyan tulad ng kinuntok ko sa inyo kanina na kapag gusto mo magbantay dyan, babarilin ka na lang. Tapos ikaw na yung magbabantay. Yun yung kwento dyan sa ano na yan. Dito dadaan natin dito yung Luwang ng lupain na to, no? yan na. Gulat pa ako sa mukha ni Iraday. Parang nabigla yung mukha mo. Masih may tubig diga. Sabi po. Dito yung balon. Eto guys, nung una, dito kami naliligo, dito kami umiinom ng malinis na tubig. Pero sa panahon ngayon, hindi na natin magagawa yun, no? Kasi medyo madumi na. Pero ang nakakagulat kasi dito, mahirapan ka kasi mag-isa ang maligo dito. Pagtsagaan ko ito. Dahil itong lugar na to, nung unang dating namin dito, nakakatakot talaga. Sapa kasi ito malinis pa. At dito nung unang panahon, dito kami nagtatampisaw, naliligo. Ito sa sapang to. Ibig sabihin yung tubig nagagamit sa balon. Hindi, magkabukod ang ano niya. Silalim ito. Malinis ito nung una. So ngayon, yung sinabi ko, dahil sobrang tagal na ng panahon. Dito, Totoy! Dito nakatindig yun, oh. Oo. Dito. Yan. So may parting ito. Oo. Nakikita nyo mga viewers yung bule. Buli. Sa katabi nito, ayan, oh. Ito yung puno ng santol. Sabi Yan yung ko, puno ng santol. sabi po. Ayan. So, ayan yung puno ng santol dito. Yan. Yan. Ayan, puno ng santol na yan. At buhay pa, no? Diyan may natagpuan na kapre. Sabi po, kapre na naninigarilyo. Diyan sa... Oo. Ang laki nga ng santol. So, yun, oh. So, hindi lang isang beses yun nagpakita, kundi dalawa o higit pang beses na nagpakita yun dito sa amin, sa mga apo ng aking lolo. So, hindi lang isa o dalawang beses nagpakita itong santol. Pwede nating lapitan. Pwede nating lapitan. Sabi po, ako po yung nagpunta-punta dati dito noong bata pa. Sabi po, Ang laki. Tabi-tabi po. so, itong puno na to, dalawang sanga yan. So, dito naninirahan yung kapre na mula doon sa taas, pagkadating ng hapon, makikita mo yun na umaasbok yung nguso niya. Dito. Sobrang laki, hindi mo ma-imagine. Sa palagay. Parang giant siya eh. Baka nandito pa yon. O, posible kasi buhay pa yung puno ng ano. Or baka lumipat na dahil napakalitan ng kanyang tirahan. Itong puno ng santol na to, yan yung pinamumugaran ng kapre. Baka hindi lang natin alam kung Baka kapre nandito lang siya. Sa may mga third eye po, baka nakikita nyo. Nandyan pa siya. yun sa taas. So, diyan din nakakakita si Papa nung santil mo na tinatawag. Kasi Yung ito, apoy. nung habang siyang, alam mo yon, dumudumi. Siyempre naninigarilyo, tapos palamok, naninigarilyo siya. Bigla siyang may nakitang apoy na lumulutang. Santel mo. Oo. So, hindi na nga siya nakapagpunas ng Wait. damo sa Ay, kanyang ng damo. tumakbo na siya. Sobrang takot. Ikaw ba nang nakakita ng lumulutang na apoy? Abay, takbo. Hindi tatakbo. Palapit sa'yo? Sige, sino bang hindi tatakbo? Yan, ito yung mahiwagang puno namin dito. Dahil sa mga alaala na hindi talaga makakalimutan. Nandito tayo tapos nandyan pala siya nakatayo.
Kilala naman ako yan. Ito yung batang nagpunta dito dati ha. Dinalaw ako ha. Kasama mga kaibigan ha. Ibig sabihin, ngayon ka lang uli nakabalik dito. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito. Bago sabi niya, kunin ko kaya yung isa sa mga kasama nito. Pili kaya ako dyan sa tatlo na yan. Sabi, wag na lang, papangit naman na itsura. De, biro lang po. Salamat po, salamat. Baka nandyan siya eh. Baka nandiyan siya. Saan natin pabalabas? Dito tayo. Ayun guys, hanggang dito na lang po yung vlogs ng team ng Mendoreñong Mangyan. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng vlogs na to. Siyempre, support natin si Kabahags Vlogs. Yan, support natin guys. Subscribe niyo yung kanyang channel. So, hanggang dito na lang and God bless po sa ating lahat. Ano yan? May sentimental to sa gubat guys. Nag-iisa. Diba? Ito na. Saka dito yung sa TV, yung nagalabas yung dito. Oh, dito may balon. Sa gubat siya.